Hello mga ka-teammates, isang magandang araw na naman sa inyo. So another day, another vlog. By the way, nasa Calgary na tayo. So ating bibisitahin ang Rocky Mountain. So come with us and let's explore the Rocky Mountain. So let's go guys. Naman nakita nyo yun, nakakamiseta samantalang ako balot na balot. Ano yan? Ginawa kaya? So ito na mga ka-teammates, finally. Today is the day. So isa ito sa mga araw na matagal na nating inantay. Ngayon, pupunta tayo sa isa sa mga pinakamagagandang lugar sa mundo, ang Canadian Rockies. Honestly, sobrang excited ako kasi buong araw tayong magro-road trip at magha-hiking. Tingnan natin ang tibay ng tuhod ng Tito Doc nyo. O, ha? Pero alam nyo, ito ang gusto ko sa pagta-travel. Hindi lang destination ang importante, pati yung journey papunta doon. Bahagi na rin ng adventure. Kaya tara, samahan nyo kami at libutin natin ang Banff National Park. Habang papalayo kami ng Calgary, napapansin nyo na unti-unting nagbabago ang landscape, di ba? So from city skyline kanina to wide open fields. Hanggang sa unti-unti nang lumilitaw at bawat kilometro na tinatakbo namin, palapit ng palapit tayo sa isa sa mga pinakamagagandang national park sa buong mundo. Imagine, nandito na tayo. Isa na namang bucket list ang matche-check natin mga ka-teammates. Mga ka-teammates, mapapansin nyo, itong mga overpass na parang tulay sa ibabaw ng highway, hindi po ito para sa tao. Para ito sa mga wildlife. Ginawa ito para makatawid ng ligtas ang mga wild animals tulad ng elk, deer, bears, wolves at iba pang mga hayop. Imagine, sa ibang bansa, gumagawa sila ng tulay para sa kanilang wildlife at malaking dahilan kung bakit napangangalagaan nila ang kalikasan hanggang ngayon. Pero sa Pinas, alam niyo naman, overpass na nga, mas gusto pa makipagpatintero sa daan. Pero sana, hindi ganon, kasi delikado sa buhay ng pedestrian at mga nagmamaneho. So paalala lang naman ito mga ka-teammates. So isa pang reminder pala mga ka-teammates sa mga hindi pa nakakaalam, bawal na bawal magpakain ng wild animals dito. Kahit mukhang cute, kahit gusto mong magpa-selfie, bawal na bawal yun. Bawal din silang lapitan para na rin sa iyong safety. Mas ligtas para sa kanila at mas ligtas din para sa atin. And ang penalty, hindi biro-biro mga ka-teammates. Pag nahuli ka, automatic na $2,500 ang multa mo. O ubos ang iyong baon, di ka pa nakakarating. Kaya iwasan na lang habang maaga. Mga ka-teammates, kung maglo-long drive kayo ng ganito, huwag kalimutang uminom ng tubig. Kahit malamig ang panahon, nadidehydrate pa rin tayo. Kaya every 2 to 3 hours, mag-unat-unat din tayo. Konting lakad, konting stretching, mag-park ka lang sa gilid para makapag-relax naman. Lalo na sa mga tulad kong mga tito at mga tita na. Importante ang circulation ng dugo para iwas stiff muscles at blood clots. By the way, wala palang entrance fee ang mga national park ngayon. Buti na lang, wala kaming binayaran kasi medyo may kamahalan din mga ka-teammates. So parang swertehan lang, right place at the right time. At finally, nandito na tayo sa una nating destination, ang Lake Louise. Grabe, hindi ko alam kung paano ko i-describe. Minsan may mga lugar na kahit ilang pictures ang makikita mo, hindi pa rin sapat. Kailangan mo talagang makita gamit ang sarili mong mga mata. So guys, nandito na tayo sa Lake Louise. So, pupuntahan natin. At tignan natin kung ano ang kinagyayabang ng lake na to.
So guys, behind me is Lake Louise. Ganito pala kaganda ang Lake Louise. Parang hindi totoo. Parang may nag-edit ng kulay ng tubig. Pero hindi. Natural lang talaga ito. Ganito talaga siya kaganda. Alam niyo ba kung bakit teal green hanggang turquoise ang kulay ng mga lakes dito? Turquoise ba? Turquoise, whatever. Teal green na lang. No. Alam niyo ba kung bakit teal green hanggang turquoise ang kulay ng mga lakes dito? Hindi po ito dahil malinis lang. Ang dahilan ay galing sa glaciers. Habang natutunaw kasi yung mga yelo, may dala itong napakapinong bato na tinatawag na rock flour or blue rock. No? Nagpo-float sila sa water, kaya kapag tinama ng sikat ng araw, nagre-reflect din ito at ang kulay na nire-reflect ay yung blue o kaya green or turquoise. Okay, on to our next destination, Moraine Lake. Pagdating namin sa Moraine Lake, napatahimik na lang talaga ako. Ito yata yung definition ng salitang breathtaking, no? Yung tipong hindi mo na kailangang magsalita, titignan mo lang siya habang iniisip mo. Ito ba ito? Napaka-picture perfect naman. Sa dami ng magagandang lugar na napuntahan ko, masasabi kong may kakaibang dating ang Moraine Lake. Hindi lang dahil sa kulay ng tubig, kundi dahil sa buong paligid. Papalibutan ito ng matatayog na bundok na tinatawag nilang Valley of the Ten Peaks. At parang lahat ng nasa paligid ay nagtutulungan para gumawa ng isang napakagandang background. Alam niyo ba mga ka-teammates, dati ang larawan ng Moraine Lake ang nasa likod ng Canadian $20 bill. So ganun siya ka-iconic at ka-special sa Canada. Isa pa sa napansin ko rito, kahit maraming tao, parang lahat tahimik. Walang sumisigaw, walang nagmamadali, parang lahat ay gusto lang namnamin ng sandali. At minsan, na-realize ko na rin na hindi lahat ng magagandang alaala kailangang sabihin. May mga moments talaga na sapat nang maramdaman mo lang. At syempre, hindi mawawala ang picture taking. Pop! 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 You know, halos bawat sulok, Instagram worthy kasi. Pero sa totoo lang, kahit gaano kaganda ang camera mo, hindi pa rin niya kayang kuhanin ang buong ganda ng lugar. Iba pa rin kapag nandito ka mismo. Emerald Lake. So pagkatapos ng Moraine Lake, hindi pa doon nagtatapos ang adventure natin. Ang next stop naman natin ang Emerald Lake. Pero kung napapansin nyo, biglang nagbago ang panahon, umulan kaya. Isa talaga ito sa mga katangian ng Canadian Rockies. Napaka-unpredictable ng weather. Pwedeng maaraw ngayon, tapos maya-maya uulan at ilang minuto lang, aaraw ulit. Buti na lang, sandali lang ang ulan, kaya tuloy pa rin ang ating adventure.
At pagdating namin sa Emerald Lake, ibang klaseng ganda naman ang bumungad sa amin. Kung ang Lake Louie ay eleganteng turquoise at ang Moraine Lake ay dramatic na napapalibutan ng matatayog na bundok, ang Emerald Lake naman ay may sarili siyang personalidad. Mas tahimik, mas relaxing, at mas peaceful. Parang ito yung lugar na gusto mong tambayan ng matagal habang humihigop ng mainit na kape at pinapanood lang ang kalikasan. At kung iniisip nyo kung bakit emerald green ang kulay ng tubig, well, halos parehas rin ang dahilan sa ibang glacier-fed lake. So since sumupo ng ulan, I think it's time for lunch. So dumiretso kami sa Town. Napakaganda ang maliit na bayan na ito. Every corner, parang postcard, may cafes, souvenir shop, restaurant, at saan ka man tumingin, may bundok. Parang normal na background na lang sa kanila ito. So after that quick lunch, busog na ulit. So ang next stop natin naman ngayon ay Johnstone Canyon. Isa ito sa mga pinakasikat na hiking destination dito sa Baguio. Habang naglalakad kami, unti-unti nang lumalakas ang tunog ng kumaragasang tubig. At pagdating sa waterfalls, sulit na sulit yung lakad namin. Ang lakas ng agos, napakalinaw ng tubig at ang canyon walls parang inukit lang ng kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Pero mga ka-teammates, alam nyo ba, may aminin ako. Dito ko na medyo nararamdaman ang pagod. Ilang lakes nang napuntahan namin, mahabang lakaran, mga hiking at syempre, hindi na rin kasi tayo't bumabata, di ba? Kaya habang naglalakad ako, may na-realize ako. Tama talaga na puntahan ang mga ganitong lugar habang kaya pa ng katawan, habang may lakas ka pang umakyat, habang kaya mo pang maglakad, habang kaya mo pang humabol sa mga pangarap mo kasi darating panahon baka gusto mo pa pero hindi na kaya ng katawan. Kaya isang advice ulit mga ka-teammates, travel while you still have the energy. Don't wait until you realize you could no longer do it. So we have to collect memories habang kaya pa. You will thank yourself one day. And on to our last stop for today, the Bow Lake. Isa na naman itong glacier-fed lake, mga ka-teammates. Pero iba ang vibe dito. Mas tahimik, mas relaxing, mas peaceful. Habang nakaupo kami rito, parang nawawala lahat ng pagod. Yung reflection ng bundok sa tubig, parang painting lang din. At dito mo talaga mararamdaman, hindi kailangang maingay ang isang lugar para maging unforgettable. Importante, enjoy the moment, kasi ito ang mga oras na hindi na natin mababalikan. And I think, ito na ang last itinerary natin for today. At masasabi ko talaga, na-test ang stamina ng Tito Dokyo. Pero honestly, ito naman talaga ang ipinunta natin dito. To fulfill one of our biggest bucket list dreams. To finally experience the Canadian Rockies. At masasabi ko, every kilometer, every hike, every pagod, worth it siya. So kung nag-enjoy kayong mag-travel kasama namin mga ka-teammates, baka naman pwede nyo nang i-like ang video na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, click kayo naman.
pindutin nyo lang yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga adventure. By the way, alas 8 na ng gabi dito sa Canada, pero dahil summer, maliwanag pa rin. Kaya hanggang dito na lang muna mga ka-teammates. Pahinga muna tayo dahil bukas adventure na naman. So tomorrow, mas marami pa tayong pupuntahan, mas marami pa tayong makikitang breathtaking views, kaya samahan niyo ulit kami next time. Bye!